nalaman ko lang yung Islam, actually, sa TV. Ang Islam o yung Muslim, dito na yung na-create ng media, ng mga nagbibigay ng information na ang Muslim o yung Islam ay dito na negatibo ang matay tao, mga masamang tao, yung talagang lahat na ng masama, kasamaan, nandiyan na sa Islam, nandiyan na sa Muslim. Diyan yung napapanood yung sasabi nila na pugutan na ng ulo, na kung saan sabi ko sarili ko, pag ako lumaki, magsusundalo ko at gigirahin ko sila. Yun ang talaga, yun ang naging prinsipyo ko noon, yun ang naging stand ko noon. Nasabi ko, kapag ako lumaki, itong unang-una kong gagawin, gigirahin ko sila, papatayin ko sila, pupulbusin ko sila, kasi masasama silang tao. At hanggang sa dumating sa punto na biglang nagkaroon ng parang pumunta kami mismo sa Mindanao na kung saan halos majority ng mga tao doon, puro lahat doon Muslim. Actually, nung nasa Mindanao na ako, nang kami ng pamilya ko, dahil nga galing kami, pumunta kami ng pamilya ko sama ng nanay ko, pumunta kami ng lugar ng Mindanao, na kung saan majority nga doon mga Muslim. No first time ko na makasalamuhan yung mga Muslim, kinukuban ako, kinabahan ako na para bang may masamang mangyayari sa akin. Kasi nga, ang naging taniman na ng isip ko ay Muslim masama. Pag sinabing Muslim, masama na silang tao. Hanggang sa dumating na yung sa point yung nagkaroon na kami ng parang usapan, hanggang sa na-meet na namin yung unang anak ng nanay ko. Dito nagkaroon kami nag-meet kami, at yung mga lahat at karamihan doon sa nakapaligid doon sa bahay na lahat puro Muslim, ay hindi naman pala ganun, hindi sila masama. Na tulad na pinapalabas sa television, pinapalabas sa dyaryo, pinapadinig sa radyo na ang mga Muslim masasama. Malayo pala yung katotohanan na sasabi nila ang Mindanao ay magulo. Ito yung pag sinabing Mindanao magulo. Yun ang nagiging yun ang nasa isip ko noon. Hanggang sa nandito na rin yung nag-create na yung paano ako makipagsalamuha sa mga Muslim na to. Eh wala naman silang ginagawang masama. Lalo pag malaman nilang Christian o Katoliko, wala naman silang ginagawang masama. Bagos kung ano yung treatment nila sa kapwa nila Muslim, ganun yung treat nila sa mga hindi Muslim. So dito nag-start na parang okay rin pala silang kasama. Hanggang sa nabuksan yung pintuan na yun, na sabi ko maganda pala ang Muslim, maganda pala dito sa Islam. Kasi wala naman pala masama dito. Ang lahat nagtuturo, tinuturo din yung kabutihan, tinuturoan din paano gumalang sa mga nakakatanda. Sabi ko, malayo sa tunay na nakita sa mga pinapalabas sa telebisyon o pinaparinig sa radyo. Mali pala yun. So dito nag-create na, okay pala, pumasok pala ako sa pananampalatayang Islam. Nung pumasok ako sa pananampalatayang Islam, dito yung sabi ko na gustuhan ko yung yung paano sila sumasamba. Andito yung ilang beses sa isang araw. Doon na nag-create na ng question Nag-create na ng tanong na hindi ba sila napapagod? Tapos meron silang tinatawag na Ramadan. Meron silang tinatawag na Ramadan, yung pagpa-fasting, yung hindi pagkain. Dito nagkaroon ako, ito yung sabi ko na talagang pagsunod talaga nila na kung saan kailangan mong gawin. Utusan ka na kailangan mong gawin yan. Kung hindi, maaaring magkaroon ka ng malaking kasalanan. So dito,
pumasok ako sa Islam hanggang sa hindi naman ganun ka, as in, pagdating ko, pagpasok ko, kailangan bukas, perfect ko na lahat. Kailangan, alam ko na lahat. O, kailangan hindi na ako nagkakamali. Kailangan banal na ako bukas. Kailangan, lahat na kailangan. So, nandun yung times na hindi rin ako perfect. Kasi yung times na yon nadadala rin ako, na aakay din ako sa mga maling, o mga masasamang gawain. For example, nandun yung sa paligid na nandun yung impluwensya ng barkada. Kaya minsan, doon pumasok sa akin yung bisyo, yung paninigarilyo, lahat, pag inom, nandito na. Kasi impluwensya ng barkada. So dito, naisip ko, sabi ko, tumagal-tagal, sabi ko, teka lang, tama ba itong ginagawa ko? Nandito na yung, sabi natin, na for example, babae, aminin natin, talaga nung time na yun, kasagsagan na yun, nandyan lang sa paligid eh. Hindi naman ganun ka-strong ang faith ko. Pero kung nakita ko sa Islam, tama eh. May tama dito, pero wala lang kaya makapagpaliwanag sa akin ng direct. Pero pinili ko talaga ang Islam, sabi ko, ito yung tama. Kaso hindi ko alam paano ko siya isa sa buhay, dahil nga, wala naman talagang nagtuturo sa akin na tamang paraan o tamang gawin o gawain. Kasi pagka sinabi nila nagdasal ka, kailangan banal ka na. Kailangan hindi ka na nagkakamali. So dito nagkaroon ako na akala ko, yun ang tama. So wag na lang ako magdasal. O wag na ako magsala. O wag na ako manalangin kasi nagkakamali lang din ako. Pero yun nga lang, dahil sa yung time na yun ay, para sabihin ko, aminin ko, yung time na yun ay kahit na naging Muslim ako, nandun pa sa akin yung pagiging mangmang sa pananampalataya. Naakala ko sa pananampalataya ko dati, ginawa kong same. Nagawin ko lang yung gusto ko, ito na yung tama, iyon na yun. Sa Islam, hindi. Dito, meron nag-strict. Kasi nung time na yun, hindi ako ganun nabigyan ng ganung paghihigpit. Walang ganung paghihigpit. So, nung times na yun, medyo naliko ako, nalandas, nandun yung mga bisyo na yun. So, hanggang sa dumating na yung mga makamundong bagay na nakapagpaligaw sa akin ng landas. Nakita ko sa pananampalatayang Islam, ito yung nakita ko na tamang konsepto ng pagsamba sa tunay na tagapaglikha. Na kung saan yung paniniwala na kung saan hindi ka mag-create ng image o wala kang iisiping imahe dahil wala pong talaga nakakita sa Diyos. Ito yung natagpuan ko sa Islam. Sabi ko, kakaiba. Kasi nung tinanong ko yung mga Muslim, sabi niya, nasaan ang rebulto? Wala kayong sinasamba. Hindi, sabi niya, meron kami sinasamba. Nasaan? Nasa taas. Bakit nasa taas? Ano ba meron sa taas? Nasaan? Anong image niya? At nung nireply sa akin, ito talaga, medyo tumayo ang balahibo ko. Talagang tumayo ang balahibo ko. At sinabi sa akin, kung saan, sinabi nila sa akin na, wala pa nakikita sa tunay na Diyos. Wala pa nakikita sa tunay na Diyos. Bagkos, siya ang nakakita sa Diyos. Ito yung tamang paniniwala. Nagulat ako, sabi ko, uy, totoo nga naman. Ang Diyos hindi mo pwedeng makita. Hindi mo pwedeng ibenta. Bagkos, ang Diyos, ang tunay na tagapaglikha, siya yung nagbibigay sa iyo ng biyaya. Siya ang higit na nakakita sa iyo at hindi mo siya nakikita. At dito, talagang sinabi ko sa sarili ko, wow, ito na yun. Ito yung tunay na reliyon para sa akin.